Check nga natin. Ayan. So, tingnan niyo po ang daming mga disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw ng sumunod. So, kung meron man, mga tao na nandito, you felt betrayed, o kaya feeling mo iniwang ka, feeling mo tinalikuran ka ng friends mo, ng mga taong inaasahan mo, yung akala mong susuportahan ka nila in your ministry, in your life group, in your personal life. Just imagine Jesus, mga kapatid. He was left, hindi ng mga followers lang, but disciples. Mga taong talaga nag-invest siya ng time and effort para sa kanila. And ito yung tanong sa bawat isa sa atin, and this is our topic din, mga kapatid. Next slide. The Jesus worth following. Bakit kaya sa dinami-dami ng mga disciples, may 12 na naiwan na talagang disciples ni Jesus, naging 12 apostles, na natira sila na sumunod kay Jesus. Bakit kaya sa dinami-dami ng mga disciples na ito, sumunod pa rin sila kay Jesus? Bakit nga ba natin masasabi, next slide, that Jesus is worth following? Are you ready, mga kapatid? Una, si Jesus daw ay worth following, it is because His words gives life. Now, si Jesus po, nagsalita siya ng medyo mahirap intindihin na mga bagay dito sa sermon niya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Now, next slide please. Ang sabi po sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu daw ng Diyos nagbibigay ng buhay. Okay? Hindi daw ito kayang gawin ng kahit na sinong tao. Ang buhay na ito ay galing sa Holy Spirit. And yung sinasabi ni Jesus sa kanila, ito yung merong power na makapagbigay ng buhay sa mga taong nakikinig. Hindi po ito yung parang kapag napakinggan mo lang, parang dumaan sa tenga mo tas walang mangyayari. No? Etong buhay na ito, it will change your life. Pero sa una, parang ang hirap niya tanggapin sa iyong buhay. Ito bakit sinabing may buhay? Alam natin, pag buhay, gumagalaw. Amen. Pag buhay, ano yon? Humihinga. Nakakaramdam. And yung salita ng Diyos, kapag daw ito ay tinanggap mo sa iyong buhay, you will really respond dun sa narinig mo na yon. Ang problema, si Jesus dito, bago siya iwanan ng marami, meron po kasi siyang sinabi na metaphor, no? Sa mga taong nakikinig sa Kanya. Next slide please. If we will just read yung verses 55 hanggang 58, in which kukwento ko na lang sa inyo, mas madali. Ang sabi niya kasi doon, magkakaroon daw ng totoong buhay yung mga tao na kakain ng kanyang sariling katawan at iinumin ang kanyang dugo. So, hindi ibig sabihin, pag didiskitahan nila si Jesus, oy, kakagating ko si Jesus sa pisngi, akin yan, yung part na yan. O kaya, yung thigh part, yun yung masarap, di ba? Hindi po ganun, okay? Etong sinasabi ni Jesus na ito ay isang metaphor. Sabihin nga natin, metaphor. Okay? Now, alam nila, at that time, yung sinasabi mismo ni Jesus, they understand completely. They understand kung ano yung sinasabi ni Jesus. And it's a symbol of what? Full surrender. Now, kung atin lang babasahin yung Bible, hindi kasi natin maintindihan. No? Kasi sa kanila, nung time na yon, may sarili sila na pagkakaintindi sa mga nakasulat. Kumbaga, generation kasi nila yon. Kumbaga, sa kapanahunan natin, example sa mga NBA fans dito, sino ang GOAT
Si Lebron o si MJ? Example, sige, sino nagsasabing si Lebron? Sino nagsasabing si MJ? Come on. Okay, so naintindihan ng iba yung sinasabi ko. Paano mo nasabi na si Michael Jackson hindi si Michael Jackson yung tinutukoy ko, na si Michael Jordan yon? Nagagets nyo? For some people ngayon, after 1,000 years, hindi lang naintindihan. Ano ibig sabihin nun na si MJ? Okay? So pag sinabi kong GOAT, ano ibig sabihin nun? Hindi talaga literal na GOAT, kundi greatest of all time. So ganun din sa kanila noon, meron silang mga words na ginagamit that they understand kung ano yung miniment ni Jesus. Okay? Now, ang meant ni Jesus ay full surrender. Because kung ano yung bagay daw na hinahayaan mo, na kainin mo sa iyong buhay, hinahayaan mo magbago yon ng buhay mo. So example, kung iinom ka ng lason, hinahayaan mo yung lason na yon na lasunin niya ang buong katawan mo. Kung kumain ka ng healthy na food, hinahayaan mo yung food na yon na palakasin niya ang katawan mo. It talks about full surrender. Na sige, tatanggapin ko to, hahayaan ko na mangyari kung ano yung gusto mong gawin sa aking buhay. And that is why sabi ni Jesus, kung kakainin niyo ang aking katawan at dugo, ang ibig sabihin nun, kung tatanggapin niyo kung ano yung gusto ko sa buhay niyo. Magkakaroon kayo ng buhay. Now, next slide please. Ang response ng mga sumunod kay Jesus or mga disciples ni Jesus ay ganito. Ano pong sabi nila? Sabay-sabay natin basahin. Marami sa mga disciples ni Jesus ang nakarinig nito at nagsabi, napakahirap ng teaching na to. Sino kayang makakatanggap nito? Bakit? This time nalaman nila na ang pagsunod kay Jesus ay hindi yung kung ano yung kalooban ko yung masunod, kundi yung kalooban niya sa buhay ko. Nalaman nila na ang makakapagpabago ng buhay nila, hindi yung kagustuhan nila, hindi yung pangarap nila. Ang makakapagpabago ng buhay nila, ang hawak nun ay si Jesus. Now, mga kapatid, pagdating sa Bible, marami kang bagay na hindi magugustuhan kung first-timer ka na magbabasa ng Bible. Especially kung nakakagawa ka ng kasalanan, tas parang feel mo minsan parang ikaw yun, yung binabasa mo na yun. Madalas tayo, hindi tayo comfortable na nakaka-feel na parang ang feeling natin, akala ko ba loving lang si Jesus, accepting siya. But you will realize, next slide, not everything Jesus says will make you feel good. Hindi lahat masarap sa pakiramdam. Hindi lahat comforting. Okay? Hindi lahat. Pero ito, but everything He says will give you life. Magbibigay ng buhay sa'yo. Now, nauuso sa atin and nababasa natin, pwedeng na isa sa pamuhay natin, yung mga quotes na meron ngayon all around social media, no? Ano yun? Example is, itong tatlong to, next slide, do what makes you happy. Sino sa inyo gusto maging masaya? Lahat tayo. Tingin niyo ba gusto kayo ni Lord maging masaya? Of course. And minsan, tinatanong natin, ano bang dapat kong gawin dito? Anong dapat desisyon ko? Bukod sa tanungin mo si God, isik mo yung will niya, pwedeng sinasabi natin, follow your heart. No? O kaya, dahil sa dinami-dami ng mga taong gustong sirain yung buhay mo, tanggalin yung kapayapaan mo, sinasabi mo na, protect your
peace. Now, these things, mga kapatid, walang mali sa kanila, kung sasabihin ng iba, pero may tanong ako. And na-observe ko lang sa kapanahunan natin kung talagang sinusunod natin yung mga bagay na ito. Next slide, please. Bakit kaya maraming depressed pa din? Bakit kaya maraming lost pa rin sila? Kung ito yung madalas na pinapamuhay, pinopost natin sa social media, next slide, bakit kaya wala pa ring direksyon ang ating mga buhay? Bakit kaya parang kulang pa rin ang ating mga buhay? Because ito yung difference, mga kapatid. Next slide. Ang comfort or yung sarap sa pakiramdam, hindi siya parehas sa buhay. Naulit ko, ang comfort, hindi siya parehas sa buhay. Now when Jesus says, nandito siya para magbigay ng buhay sa mga tao, hindi siya tumutukoy sa salitang comfort, yung buhay. Na parang this is life, na hihiga ka sa pera, hihiga ka sa malambot na kutsyon o unan. Hindi po yun yung tinutukoy ni Jesus. But what He is saying is, ang buhay na tinutukoy ko is, kung merong bagay na makakamatay sa'yo, meron akong sasabihin sa iyong direkta na pwedeng hindi mo magustuhan sa una. Pero ito yung magliligtas sa iyo. Example, next slide. Sa isang pasyente na kung saan nagpa-test siya, lab test lahat, nalaman ng doktor na kailangan mo palang operahan. No? Kailangan palang operahan ng pasyente na yun. Ang sabi ng doktor dun sa patient, kailangan kang i-surgery. Di ba for us, sino ditong takot sa injection na lang? Makita mo, ganun kalaki yung injection, nakakakilabot na. And makikita mo yung mga ginagamit sa operation, parang ayaw mo na. Next slide please. Kung sasabihin ng doktor yan, na kailangan kang i-surgery, comforting ba? Hindi. Madalas ayaw natin. Tama? Pero kung alam ng doktor na ikamamatay mo yung bagay na yan, kahit hindi comforting sa'yo, sasabihin niya. Next slide. Dahil bakit? Oo nga, hindi comforting, pero ililigtas nito ang buhay mo. The same with God's Word. Sometimes, may pwedeng, yes, ako yan. Yes, Lord, mangyari nga po sa buhay ko. But sometimes the Word of God is this. Ano yun? May kokorek siya sa iyong buhay. Pwedeng sinasabi ni Lord na magpatawad ka ng mga taong nagkakasala sa iyo. Di ba, for some of us, ang hirap. Paano mo magagawang mapatawad yun? Grabe yung ginawa nila, ang sama. Paano mo magagawa na gumanti ng mabuti? Eh hindi nga maganda yung ginagawa nila. And some of us, eto no, akala natin sa Bible, puro comfort lang yung binibigay ni Jesus. Sometimes, hindi yun comforting. Pero ito yung maganda doon, ano yun? It will save your life. Amen? Paano save your life? Dahil kay Jesus po, makikita ang totoong buhay. Alam niya kung ano yung tamang design sa buhay ng bawat isa sa atin. He is the Creator. Ang Creator, alam niya kung anong purpose ng creation niya. Okay? Number 2, bakit nga ba si Jesus worth following? Because He can fix your life. Ang Creator, alam niya kung paano ginawa yung creation niya. Kapag nasira ito, sino yung gagawa? Yung lumikha. Amen? Kaya, one time, sabi nung mga kakilala ko,
Ang hirap pala nung ganitong klaseng sasakyan. Doon lang sa kasa mapapagawa. Kung ano yung brand, same dapat nung gagawa. Kasi hindi daw nila alam kung paano kumpunihin. Doon ko nakita, yung creator, alam niya kung paano ayusin yung creation niya. Dahil siya yung gumawa nun eh. And si Jesus, bilang the Creator, Almighty Creator God, He knows how to fix our lives. Now, unusual yung pag-fix ni Jesus ng buhay ng isang tao. Actually, ito yung sabi niya sa mga followers niya. Next slide. Sa Luke chapter 9 verse 23, ito yung sinabi ni Jesus sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus, kung gusto nyong sumunod sa akin, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Kalimutan nyo ang sarili ninyo, pasanin ang krus nyo araw-araw, at sumunod kayo sa akin. Tatlong bagay na makikita nating bakit ganyan yung pagsunod kay Jesus. Sa una, akala lang natin parang ang message ni Jesus is, mahal ko kayo, lumapit kayo sa akin. Pero when we really follow kung ano yung teachings ni Jesus, mahal niya tayo, pero yung pagsunod natin sa Kanya, kailangan merong cost. Meron ka ring iiwan. Meron kang uunahin na dati hindi mo inuuna. At yung mga inuuna mo dati, magiging pangalawa na lang ngayon. Tignan niyo yung sabi ni Jesus kung tayo daw ay susunod sa Kanya, ano daw sabi ni Jesus? Kalimutan nyo ang sarili nyo. Hindi ibig sabihin na kakalimutan mo yung pangalan mo, kakalimutan mo yung buhay mo, kung sino ka, hindi po yon. Pag sinabing kalimutan nyo ang sarili nyo, is kung meron kang gusto, dati nasusunod lagi yung gusto mo, number 1 priority yan. This time, number 2 na lang yung gusto mo. Ang number 1 is yung gusto ni Lord sa buhay mo na dapat mong gawin. So, ganito For some of us, nahihirapan ka ngayon na nagkakaroon ka ng struggle. Ikaw, ayaw mo mag-share ng love ni God sa ibang mga tao, ayaw mag-share ng gospel. But, sabi ni Jesus, ito yung gusto kong gawin mo I-share mo sa iba yung pag-ibig ko sa'yo. Maglalaban ngayon yung sarili mo, tsaka utos ni God sa buhay mo. Kung sinasabi ni God na magpatawad ka, tapos sinasabi mo naman sa sarili mo na, hindi, ayoko, di ko siya mapapatawad. Sinong mauuna? Sinong masusunod? Ito yung sabi ni Jesus, kalimutan nyo ang sarili nyo. Hindi ibig sabihin noon, kakalimutan mo nga yung buhay mo, kung hindi, yung priorities mo, iba na ngayon. Amen? Kung ano yung sinabi ko, yun yung gagawin mo. That is why sa John chapter 6, mga kapatid, ang inihingi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, hayaan siya na kumilos sa kanilang buhay. Hayaan na ayusin ko yan. Tayo naman, Lord, teka, wag mong galawin tong part na to. Hindi pwede. Because it's either He is Lord of all, Diyos ng lahat, o not at all. Hindi natin siya Diyos. And ano sabi ni Jesus? Pasanin ang krus nyo araw-araw. Nung sinearch ko po, anong weight ng cross at that time, sabi nila ang estimated daw ay nasa 50 kilograms hanggang 70 kilograms. Yun yung weight ng cross at that time. So imaginein, ng bawat isa sa atin, bakit kaya sinasabi ni Jesus na pasanin ang cross? Ano ba yung cross? Ang cross po, by the way, ay simbolo at that time ng kahirapan, kamatayan. Simbolo yan ng mga problems and trials sa buhay.
Simbolo yan ng curses sa buhay. Sino dito may mga problema? Lahat tayo meron. And ang sabi ni Jesus, pasanin ang krus nyo araw-araw. Ito mababasa nyo sa Bible na pag sumunod kayo sa akin, no? Sasamahan ko kayo. Yun lagi yung madalas na sinasabi ni Jesus. I will be with you, ganyan. Hindi niya sinabi na pag sumunod kayo sa akin, mawawalan kayo ng problema. Ito take note, tinan nyo, sabi, pasanin ang krus nyo, ano daw? Araw-araw. If you just analyze it, that sentence alone, mga kapatid, it's talking about carrying our burdens. May problema, pero kakayanin mong dalhin araw-araw. Hindi pinramis ni Jesus na pag sumunod ka sa akin, may blessings, lagi-lagi, walang problema, masaya na kagad buhay, all throughout. Hindi. Kundi anong promise niya? Papasanin nyo ang krus nyo araw-araw. Dala-dala nyo yung problema nyo, dala-dala nyo yung struggles, kahirapan, pero ito, makapush through kayo. Araw-araw. Amen? Amen? At ito yung sabi niya, sumunod kayo sa akin. Wala kayo ibang direksyon, ako lang. Wala kayo ibang purpose, sa akin kayo tumingin. Next slide. Ito kapansin-pansin po na never itinago ni Jesus yung cost, yung halaga ng pagsunod sa Kanya. Hindi yan tinatago ni Jesus. Sa Kanyang ministry, lagi niya nga sinasabi yan Kung gusto niyong sumunod, meron kayong dapat iwan sa inyong buhay. Meron kayong dapat palitan sa inyong pag-iisip.